Huwag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day. At sagutin natin ito katanungan na to. Ang sabi dito, which of the following objects below which partially allow lights to pass through it? Ang sinabi dito, ano daw sa object sa baba na kung saan partial lamang sabi dito, partially allow light to pass through it. So, ibig sabihin, ito yung mga klase ng object daw na which is partial lamang yung light na tumatagos or yung nakikita natin from the other side of the object. So, letter A, transparent object. Letter B, translucent object. Letter C, opaque object. Letter D, clear object. So, ano ba sagot natin dyan, mga future criminologists, no? Tandaan natin, class, ito kasing topic na ito is under ng photography natin. Kasi nga, light yung pinag-usapan natin. Pinag-aralan natin yan sa photography natin, no? Sa forensic photography natin. Okay, now, kailan natin masasabi, class, na ang isang object ay transparent? Tandaan lang natin to, class. Transparent ang isang object kapag yung light kasi, class, is lahat talaga, 90% of the light is na natatransmit or 90% of the light is passes through the object that is considered transparent object or tinatawag nating clear object. So, tandaan natin, class, yung transparent tsaka clear object, ibig sabihin yung alpha tsaka delta natin is pariha lang yan. Okay? For example natin, yung mga clear glass natin or yung mga plain glass natin. So, pag yung lights tumama dyan, makikita din natin yung lights from the other side of the said plain glass or clear glass. So, ibig sabihin, ang tawag natin dun is transparent object. For example, yung water. Kung tumama yung light sa water, makikita naman natin na tumatagos talaga. So, ibig sabihin, that is considered mga transparent object or they are called clear objects. Okay? Now, tandaan natin, class, kapag naman yung light partial lamang, for example, tumama siya sa object, nakikita mo pa din na yung light is meron siya sa other side, pero hindi masyadong visible. Kumbaga, partial nga lang. So, ang tawag natin doon, class, is walang iba kundi translucent object yon. For example natin, class, yung sunglasses. Okay? Alam mo naman na tumama. Okay? Nakikita mo pa din na tumama. Pero hindi siya, kumbaga, hindi lahat. Kumbaga, partial lamang yung nagpapas or tumagos. That is considered, pasok yan sa translucent object. Okay? So, the correct natin answer, class, is walang iba kundi yung translucent object natin. Bravo. Okay? Kasi yung opaque naman, class, is no lights talaga. No light na nagpapass through the object. So, yon. Pag walang light na nagpass through the object, that is called opaque. Pero kapag 90% of the light or halos lahat ng light is nagpapass through the object, that is considered transparent object. Pero kapag partial lamang or kumbaga 50% or partial lamang yung light na nagpapass through the object, that is considered translucent. Pero pag wala talaga, that is called opaque object. So sana nakatulong sa inyo yan. And syempre, example pala natin ng opaque object is yung mga stone natin, stone. Kumbaga matamaan yung bato, hindi mo makita yung light from the other side. Okay? So, most common is na-absorb lang yung light or kaya nagre-reflected. Okay? Yan. So, paano? Yan lang muna sa akin. At syempre, ito pa din yung code, your Mr. Word of the Day, Emmanuel the Master Schumann, Village Bergalos, CBRC, National Lecturer, and a registered criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa sulatan siya, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.